kasulatan na ang Diyos ay nangako na kasama natin siya magpakailan-kailan pa man. Kaya salamat po sa biyaya ng Panginoon. Bago po din ng Panginoon ang tulungan niyo ay linggo po ng hapon, nandito po kami. Samang Kuya Obed sa pinakasawag. Pag-pray po natin si Tatay. Kaya salamat sa biyaya ng Panginoon ng isang katotohanan na habang pinag-pray po namin siya, pagkatapos po namin mag-pray, pinaalala po namin sa Kanya na ang Diyos ay nagmamalasakit sa inyo, ang Diyos ay nagmamahal sa inyo. Kasi sa katotohanan, dumarating talaga sa tagpo ng buhay mo natin. Kahit anong gawin mo natin, yung mga tao na pwede sana natin maasahan, makikita ko natin wala nang kakayahan mo yun. Wala nang kakayahan. Pero yung Diyos, sa lahat ng pagkakataon, nandun po yung kanyang kakayahan. Upang ikaw at ako ay kanyang tulungan, upang ikaw at ako ay kanyang alimin. At salamat po sa biyaya ng Panginoon na sa gabing ito, ay nais ko kayong dalhin mula sa banal na kasulatan nang sabi ron yung mga katotohanan na dapat na alam mo. Katotohanan na dapat na alam mo natin habang ikaw at ako ay buhay pa. Kasi po, ang Biblia mismo ang nagtuturo na wala nang kinalaman, wala nang kamalayan, pagka ang tao namatay na, wala na siyang malay. Hindi nila alam kung ano ang nangyayari sa mga buhay. Ngunit may mga pagkakataon na sa damdamin ho natin, minsan nasasabi lang po natin sa ating mga mahal sa buhay, o gabayan mo na lang kami, patabayan mo na lang kami, na bilang mga buhay na nagmamahal at lubos na namumulila doon sa ating mga minamahal. Mga magulang at mga kapatid, basahin po natin ito, nais nyo maibahagi ito sa bawat isa atin. Sabi po dito sa aklat po ng unang Thessalonica, chapter 4, verse 13, hanggang sa mga sunod-sunod. Mga kapatid, gusto namin malaman nyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, para hindi kayo magdalamhati gaya ng iba ng walang pag-asa. Sabi po ng Apostol Pablo, mga kapatid, ayoko na hindi nyo ito alam. At ganoon din po yun sa bawat isa atin. Na ang Diyos mismo, ang nais niya na ang lahat ng tao ay alam niya ito. Hindi ho natin pag-uusapan ang ating mga relihiyon. Hindi ho natin pag-uusapan kung ano mga pangalan ng ating mga simbahan. Ang pag-uusapan po natin, ano yung katotohanan na nais ng Diyos na malaman po natin. Ano man ang relihiyon natin. Ano man ang paniniwala natin. Sabi ko rito ng Apostol Pablo, mga kapatid, gusto naming malaman niyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, para hindi kayo magdalamhati gaya ng iba na walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang mga sumasampalataya kay Jesus at isasama niya kay Jesus. So, mga nanay, mga tatay, mga magulang at mga kapatid, ang sabi ko rito, naniniwala ho tayo. Sabi ni Pablo, ito yung aming pinaniniwalaan. Ito yung pinaniniwalaan natin. Sabi ron, na muling bubuhayin ng Diyos yung mga tao na sumampalataya sa Panginoong Hesus. Muli siyang mabubuhay. Pagka namatay ang tao, mayroong muling pagkabuhay. Ito sinasabi ng rito. Muling nabuhay, kaya naman naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang mga sumasampalataya kay Jesus at isasama niya kay Jesus. Ulitin po kaya sabi nga kanina, hindi ko natin pag-uusapan ng relihiyon sapagkat napakaliwanag na sinasabi ng banal na kasulatan. Walang specific na relihiyon, pangalan ng organisasyon yung binanggit dito. Kundi ano yun? Yung specific na binanggit dito, mga tao na sumasampalataya kay Jesus.